Sa hapon na ito na mag-share po ako sa inyo ng mga na-discuss po noong nakaraang pastoral meeting. So nagdaos po tayo ng pastoral meeting doon po sa San Ildefonso, Bulacan, at muli nagkaroon po tayo ng pagkakita-kita ng mga kapwa natin na mga manggagawa, mga pastors. And napakasaya po na muli ay nagkasama-sama, nagkita-kita. At lalo tigit po ay napalakas ng presensya ng Panginoon. Natin pong naranasan doon ang pagkilos ng Lord. At so ngayon po ay samahan niyo po ako sa hapon na ito na tayo po ay mag-review ng mga bagay po na na-share po sa atin, lalo tigit po ng ating pong senior pastor, ating pong Pastor Boy. At yun, isa pong bagay po na tutunan doon, na i-share po ng ating pong Pastor Boy, ay patungkol po sa pananatili natin sa Lord. At isa nga pong bagay, naglagay ako dito na, yun ba, ganitong natin lagi nating gusto na yung anointing, di po ba? Gusto natin, pray tayo, maglalaan talaga tayo ng panahon, mag-aral, mag-pray. Kasi gusto natin maging anointed tayo, maranasan natin yung anointing. Every time, lalo tigit po kapag tayo po ay nag-share, nagtuturo ng Word of God. Gusto natin, andun yung pagsama ng Diyos, andun yung anointing. Pero ito nga po, ang tanong, yung anointing ba ay, ito ba ay sapat na para matulungan kang magstay dun sa course, dun sa takbuhing inilaan ng Diyos sa atin? Kasi every time, ang gusto natin, anointing. At hindi naman masama, napakaganda na nararanasan natin ang anointing. Nandun ang anointing lagi, ang pagsama ng Panginoon. At alam niyo nga po, sabi nga, na-share po sa atin ni Pastor Boy, yung si Maurice Cerullo, ay andun po na talagang hiningi po ni Maurice Cerullo mismo sa Diyos na yung pong anointing na ito ay maipasa din sa iba. Bakit? Para din po ang iba ay makahayo din. Yan, hiningin niya sa Diyos yung anointing na ito na maipasa din sa iba. Bakit? Kasi para yung iba magamit din ng Panginoon, makapagturo din. At ang anointing po ay hindi madaling makuha. Kailangan, kung gusto mong makuha ang anointing, ay meron kang gagawin para makuha mo ang anointing. Kumbaga nga, ang anointing hindi yan libre. Magbibigay ka ng effort, ng sakripisyo para makuha natin yung anointing. Sabi nga, nabanggit ni Pastor Boy, yung isa niyang nangyari sa kanya, nung nag-aaral pa siya, ay merong crusade, si Maurice Cerullo, at ang ginawa niya talaga ay nag-absent siya. Nag-absent siya para lamang makadalo, makapunta. At parang tatandaan ko, sabi niya ay 1 week. 1 week yung ngayon. So malaking epekto kapag sa isang estudyante na umabsent ng 1 week. So andun po, bagaman at ganon,
ay ginawa niya po yung sakripisyo na yun. Kumbaga parang sabi natin talagang inunan niya ang Panginoon. At praise God, ayon dun sa kwento pa rin nga niya, nung palang mga panahon na yon, nung kinukusa niya yung kaklase niya kung kumusta yung pasok, kumusta yung mga nag-aaraw, kasi nga absent siya, sabi niya, ano ka ba, wala talagang pasok kasi nagkaroon ng welga, gano'n, at hindi talaga nagkaroon ng pasok. So, andun po na hindi rin talaga pinababayaan ng Panginoon, ano po. At bagaman kailangan talaga na may sakripisyo. Sabi nga ng Panginoon nung hinihingi nung magulang ni James at ni John sa Panginoong Hesus na makaupo dun sa kanan ng Panginoong Hesus. Sabi ng Panginoon kung magagawa itong mga bagay na ito yung kapalit. Pero sabi rin nga niya ay hindi rin sa kanya yung pagde-decide kung sinong ilalagay sa kanan o sa kaliwa. At makita po natin na every time na hingin natin yung anointing, meron po itong may sacrifices, meron tayong effort na gagawin. Maglalaan talaga tayo ng oras, ng panahon para makapag-fasting, makapag-pray. At yung lahat ng yon ay para maranasan din natin yung anointing. So, balikan lang po natin ng konti. Ano nga ba yung nagagawa ng anointing? Ano ba ang nakukuha natin sa anointing? Napag-aralan po natin yan nung camping at malala ko, ito po ay halos inabot tayo ng pandemic, ay pinag-aaralan natin about the anointing. Una, sa anointing ay ito po ay nag-appointment. Sabi, may tayo pinag-aaralan, 3A dun sa anointing. Una, appointment. Then, second, ability. And third, accountability. So, yun pong anointing ay nag-a-appoint sa atin. At ito'y nagbibigay ng ability. Nagbibigay po ng ability yung anointing. So, andun po na lagi nating sanay tayo na gusto natin, mapuno tayo ng anointing ng Panginoon. Pero, andun po na, ito nga yung tanong, yung bang anointing ay sapat na para makapanatili ka dun sa course na inilaan ng Diyos sa'yo? Ayan, kapag ba anointed ka, hindi ka na ba mawawala sa Panginoon o sa paglilingkod sa Lord? Ayan, kapag ba anointed ka, andun ba na dire-diretso ka na ba? Matagumpay ka ba na makapag-serve sa Lord? Mapapaglingkudan mo ba ang Panginoon? Ano man ang daanan? Ano man ang mangyari? So, saan ba nagagamit? Ano ba ang nagiging purpose ng anointing? Ang totoo, ang anointing po ay nagbibigay talaga sa atin ng ability. Yan. Kapag anointed tayo, andun yung anointing, mararanasan yung presensya ng Diyos, nandun yung pangungusap ng Diyos na talagang naidi-deliver natin ng mabuti at ang mga tao na kakaranas ng kapuspusan kapag ka nag-share ka nandun ba na powerful, nandun talaga na nagre-rema yung mga bagay po na pinapahayag natin. Kapag ka nandun yung anointing ng Diyos, kapag ka mag-lay hands ka, andun na pag-lay hands mo, nag-ooperate yung kapangyarihan ng Diyos. At meron pa ngang dahil sa lakas ng anointing, nai-slain pa. So, maganda ang anointing. Talagang ito yung bagay na nagagawa ng anointing. Na-equip po tayo kapag andun yung anointing sa atin. So, lagi at lagi tayo po ay lumalapit sa Diyos upang, Lord, i-equip mo ako, i-ready mo po ako. Ginagawa natin po ang lahat talaga para maging anointed tayo. Nag-aaral, nagpa-fasting, nagpa-pray, at yan lahat ay para maging anointed po tayo. Pero, ayun po,
Sapat na ba yun? Sapat na ba yung anointing? Eh, ang tanong, papaano kapag ka ganito na? Papaano kapag ka yung, kapag ka wala ka nang tuturuan? Paano kapag ka wala, kumbaga, wala ka nang sharean? Ayan, magpe-pray ka pa ba? Magpapatuloy ka pa ba? Andun po, ano ang gagawin mo kapag ka wala ng mga taong, wala ng event, wala ng halimbawa, wala ng camping, wala ng pagtuturo, ng Bible study, o di kaya Sunday service, o Bible study, wala ka ng tuturuan. Ano yun? Kaya ba? Andun pa ba? Masusustain pa ba? Makikip pa ba yung course mo ng paglilingkod sa Panginoon? Andun ka pa ba? Napaka-eager mo pa ba? Masiglang-masigla pa ba yung buhay Kristiyano mo? Alam niyo po, meron pong engineer po, ang ating pong Pastor Boy, kung papaanong andun na makita natin para bang hindi lamang basta anointing. Kasi, paano pag dumating na yung mga pagsubok? Paano pagka dumating na yung mga persecution? Ayun, mag-stay ka pa rin ba? Mananatili ka pa rin ba na ginagawa mo yung ipinagagawa ng Panginoon? Paano kapag ang hirap na ng buhay, mag-stay ka pa rin ba? Natuloy niyo po, first time na narinig natin sa ating pong senior pastor na meron pa palang higit pang kailangan tayo bukod doon sa anointing. Na lagi nating inaasam na maging anointed tayo. At alam niyo po, ito pong bagay na ito ang naging sikreto noong mga martyrs na atin pong napag-aralan yung buhay nila nito pong last camp natin. Yung mga martyrs na ito na alam niyo po, kung babalikan natin, babasahin natin yung magazine tungkol doon sa mga martyrs na yon, kita po natin kung papaano po silang nagstay. Kung papaano po silang sa kabila ng sila po ay wala na sa entablado, wala po sila doon sa mga Bible study, pero sila po ay nanatiling tapat sa Panginoon. Anong meron sila? Anong meron sa kanila na nagpapanatili sa paglilingkod sa Diyos na gawin pa rin? Na wala na yung maraming crowd, wala yung maraming mga shesheran, pero andun pa rin po sila at nananatili pa rin sa Panginoon. Sino yung mga tinutukoy ko po? Yung example doon, sina Watchman Nee. Yan. Then, sina Brother Yud, si Richard Wurmbrand. Andun po itong mga lingkod ng Diyos po na ito, hindi maaring yung iba ay hindi sila nakikilala, pero nakita po natin, sila po ay nagstay sa paglilingkod sa Diyos. Even though wala na po silang, kumbaga hindi sila nakikita ng tao, wala yung kasikatan. Kasi bakit hindi man nakikitang ganun yung anointing na makikita natin, mababalitaan natin, oy, may anointed na magpipreach. Kapag nalaman natin si ganito ang magpipreach, o di kaya siya magla-live, ay si ganito ang magla-live, ganun, agad tayo, madali tayong manonood kasi ay anointed yung magtuturo. Pero alam niyo po, ang isang sikreto, isang susi, kaya nag-stay itong mga kapatid natin na ito sa course na kanilang pong paglilingkod sa Panginoon sapagkat sila po ay punong-puno ng Diyos sa kanila pong mga buhay. Sila po ay punong-puno ng Diyos. Na kahit na andun na yung pag-equip sa kanila ng banal na Espiritu na maging anointed sa pag-preach, sa pangaral, pero ito pong mga lingkod ng Diyos na ito ay nanatili sa Panginoon kasi bakit punong-puno sila ng pag-ibig ng Diyos. Punong-puno sila ng pag-ibig sa Diyos. Minsan, alam niyo po, kapag tayo po ay laging lumalapit sa Diyos para kumuha ng anointing, hindi masama yun. Pero para bang ang lagay doon, parang ginagamit natin ang Diyos. Para Para ma-equip tayo. Ginagamit natin ang Diyos para pagtayo natin, pagharap natin, andun tayo. Powerful and effective. So, anong ginagawa natin? Lumalapit tayo sa Diyos kasi may kailangan tayo. Amen? Pero pagka wala na tayong kailangan sa Diyos,
O paano na yung paglapit? Ito pong mga tao na ito, alam niyo po, ang ginusto nila, paglapit sa Diyos kasi gusto nilang mapuno sila ng Diyos. Gusto nila, punong-puno sila. Gusto nila. Ito yung wala na silang pupuntahan, hindi na sila nangangaral, andun sila. Pero kahit na mahirap yung sitwasyon, sila po ay nanatili sa Panginoon. Bakit? Kasi punong-puno sila ng pag-ibig sa Diyos. Punong-puno sila ng pag-ibig ng Diyos. At hindi po sa buhay ng isang Kristiyano ay hindi laging andun na gagamitin ka. Masaya tayo kapag ka ginagamit. Masaya kapag ka pinagkakatiwalaan. Bakit? Kasi mayroong trabaho, mayroong gagawin. Pero alam niyo po, yun na nga pagka minsan, kapag hindi ka na nabibigyan ng assignment, kapag ka hindi ka natutugtog, hindi ka na magpe-pray. Kasi bakit? Wala hindi mo naman kailangan na anointing Kaya, nandun, lumalapit tayo sa Diyos dahil sa anointing. Gusto natin magka-anointing. Pero alam niyo po, ito pong mga taong ito nagpakita ng example na hindi sa lahat ng pagkakataon ay dapat na tayo parang lalapit lang tayo sa Diyos kasi may kailangan tayo. Napakaganda na tayo po ay mapuno po ng Diyos sa atin pong buhay. Kasi kapag tayo ay puno ng Diyos, puno tayo ng pag-ibig ng Diyos, ng karakter ng Diyos, ito yung magiging baterya natin, ito yung magiging panglaban natin upang tayo po ay manatili na nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Manatiling nag-i-stay po sa pagsunod sa Panginoon. Kasi marami pong mga bagay ang makapagpapalayo sa Diyos. Pero pag punong-puno ka ng pag-ibig ng Panginoon, punong-puno ka ng pag-ibig ng Diyos, andun po mananatili tayo sa Panginoon. Ang dami pong mga anointed, okay, marami mga anointed po after ng, yun nga yung tanong, alam niyo po, meron dun sa isang kapatid natin na nagtanong na-share ni Pastor Boy, nagtanong, Pastor, ano ba ang nangyayari kapag ano ba ang dahilan? Ano ba ang nangyayari doon sa isang Kristiyano na kahit umattend ng camping, after ng camping, nawawala din? So, anong kulang? Napuspos naman, naka-attend naman ng camping, pero after nun, nawawala din. Okay? Ang isang bagay po na sagot ng ating pong pastor, kasi kulang siya sa Diyos. Amen? Kulang po sa Diyos. Ngayon, ito natin, yun ay, siguro, bata-bata pa ko, tanong ko na rin yan, na may nakikita ko, yung mga lingkod ng Diyos, yung mga pastor, meron ako mga nakita nakilala ng mga pastor na anointed, pero dumating ang time na wala sa paglilingkod sa Lord. Anointed, kapag ka nangaral, talagang makita mo, powerful, sinasamahan ng Diyos. Nandun yung anointing. Pero bakit dumating yung time, sila po ay nawala sa paglilingkod sa Diyos. Nang iwan, umalis. Okay, mari sabihin natin, sino ba tinutukoy mo? Hindi lamang po sa Rema nangyayari yan. Hindi lamang po sa Rema nangyayari. May mga lingkod po ng Diyos na anointed, pero dumarating yung time, nawawala. Yun po, kasi isang bagay po, andun nga yung anointing. Minsan, alam niyo po yung anointing, ito nga ang anointing, minsan, lalo na kapag feeling anointed lang. Doon na nga yung anointing Bawa, anointed na nga. Lalo pa yung feeling anointed. Ay, yung anointed, nawawala Bakit? Minsan, yung anointing, nagdadala ito doon sa atin sa pagiging mapagmataas. Nagdadala sa kayabangan na como pagka nag-preach ka, parang andun na maraming natutuwa sa'yo, maraming kumbaga parang pumupuri sa'yo. Bakit? Kasi anointed ka. Kapag ka nagturo ka, alam mo na ito,
napakaganda ng i-deliver mo, napakaganda ng delivery mo, nandun yung anointing. So, minsan, nagdadala yan na, kumbaga parang, oh, ano na ako, sikat na ako, ano na ako, anointed na ako, malakas na ako. Ngayon, sa kagaganon, nagkakaroon ng ibang perception tungkol dun sa anointing. Nangyayari, naging mataas at para bang naiisip na, ako na, kaya ko na din. At malalangan natin, merong sa Bible, merong unang nagsabi niya na nakita natin, na sabi niya, bakit siya lang ba sinasamahan ng Diyos? Para bang bakit siya lang ba ang anointed? Hindi ba ako din? Di ba tayo din? At alam niyo po, dahil sa ganoon, siya po ay napuno ng ketong. At tutukoy ko po ay walang iba kundi yung si Miriam, yung kapatid ni Moises, ano po. So, andun po, yung kapag ka nandun yung anointing, pagka anointed ka, ito pa nga minsan yung nagiging dahilan, bakit yumayabang, bakit dumarating yung time na gagawin na, hindi, magtatayo ako ng sarili. Ano pa ang ibang negative pa na nangyayari? Kapag nakikita niya na anointed siya, minsan, hindi na makorek, hindi na mapagsabihan. Kasi, yung nagsasabi sa kanya, yung nagko-correct sa kanya, feeling niya, mas magaling pa siya, mas anointed pa siya doon sa nagko-correct sa kanya. Mas marami pa siyang alam. So, at dahil doon, ngayon, tumataas ang tingin sa sarili. Andun po yung kung dati nagpapasakop, dumarating yung time na hindi na nagpapasakop. So, ano ang mali? Ano ang meron? Bakit nagkakaganon? So, ayan po ang, kumbaga, makita po natin, yung anointing, yan po ay nagbibigay sa atin ng ability. Nagbibigay ng abilidad para gawin mo yung pinagagawa ng Diyos. Pero kapag puno ka ng pag-ibig ng Diyos, puno ka ng pag-ibig sa Diyos, ito po ang nangyayari. Mas higit po tayo nagiging humble, mas higit nagiging mapagpasakop, at andun po yung pagiging matibay natin, dumaan man sa mga pagsubok, dumaan man sa mga problema, dumaan man sa mga mahirap na sitwasyon, hindi nang iiwan. Hindi umaalis sa Panginoon, hindi umaalis sa paglilingkod sa Diyos. Kaya dati natututunan lang natin, nalalaman lang natin, lagi tayong, kumbaga nagra-rush tayo, lagi tayong para makakuha ng anointing, para maging anointed. Pero alam niyo po, minsan, yung bagay na ito ay narorong motive tayo eh. Lalapit tayo sa Diyos. Bakit? Kasi gusto natin makakuha ng anointing. Magpe-pray tayo kasi parang ginagamit lang natin ang Diyos. Parang ginagamit natin na lalapit tayo sa Diyos kasi may kailangan tayo. Pero napakaganda po. Sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, that I may know Him, na masigit ko pa siyang makilala. Ang dinidesire ni Apostol Pablo ay higit pang makilala ang Panginoong Yesus. Higit pang makilala ang Diyos sa kanya pong buhay. Amen? So, nandun po na ito yung bagay na gusto ni Apostol Pablo, ang higit pang makilala ang Panginoon. Alam niyo po, nitong kaninang umaga, habang bago kami mag-service po, naalala ko po yung naalala ko yung sabi nga ng Panginoon doon sa Ten Commandments, ibigin mo, huwag kang sambahin mo ang Diyos, or ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat. Alam niyo po, ito pala yung gusto talaga ng Panginoon. Ito pala yung gusto ng Panginoon talaga, na ibigin natin siya. Ibig sabihin, lalapit tayo sa Kanya kasi mahal natin siya. Lalapit tayo sa Kanya, mag-stay tayo sa Kanya kasi mahal natin siya. Kasi iniibig natin siya. Hindi lalapit tayo sa Kanya kasi may kailangan tayo. Alam niyo po, pagka ganun, ginagamit pala natin ang Diyos. Lalapit lang tayo kasi may kailangan tayo sa Diyos. Pero ang first commandment niya, tayo ay ibigin natin siya. Ibigin natin siya. Huwag tayo magkakaroon ng ibang Diyos. Kailangan siya ang ating sasambahin. Kailangan siya ang ating susundin. At yun din pala po ang sikreto
para tayo po ay manatili sa Panginoon. Na dumaan man yung mga pagsubok, okay, dumaan man yung pagsubok, dumaan man yung kahirapan, hindi tayo aalis sa Panginoon. Dumaan man yung pagkakataon na maging anointed ka, pagkatiwalaan ka ng Panginoon ng anointing, pagkatiwalaan ka ng Panginoon ng abilidad, hindi ka nawawala eh. Hindi ka nawawala sa Panginoon. At yun po ang importante, manatili tayo sa Panginoon. Dahil andun po na tayo ay in love sa Lord. At alam niyo po, sabi nga kanina, kapag ka-in love po tayo sa Panginoon, magiging madali ang pagsunod natin sa Kanya. Magiging stay ka kasi bakit? Kasi mahal mo eh. Punong-puno ka ng pag-ibig. Alam niyo po, nandyan pa po, nandun pa kami sa pastoral meeting, meron kaming mga konti-konting problema na sharing anong time na yon, doon po sa aming mga kasama, na yung kumbaga mayroong pinagdadaanan na problema at doon yung hinahanap na solusyon. Alam niyo po, isang bagay nga na naalala ko na tamang-tamang pinag-uusapan doon sa pastoral meeting. Kasi isang bagay na nabanggit ko sa kanya, sabi ko kasi dapat maging punong-puno ka ng sa kanya. Kumbaga sa Lord, punong-puno ka dapat ng Diyos. Kung punong-puno ka ng pag-ibig sa Kanya, anuman yung mga bagay, anuman yung kakulangan niya, anuman yung hinahanap mo sa Kanya, matatabunan yon ng pag-ibig. Amen? Sabi nga, love covers a multitude of sin. So, ayun po, napakaganda po na, sa Ten Commandments, sa Exodus chapter 20, andun po, makikita natin na ito talaga ang unang-unang gusto ng Diyos, na tayo po ay sa Kanya. Na hindi tayo lumalapit sa Kanya dahil lamang gusto nating ma-empower tayo, gusto natin magamit natin ang Panginoon, pero ang pinakang susi po para tayo ay manatili sa Panginoon, magstay tayo sa Lord. Awasin po natin, alam niyo po, pagka ando na yung, pag anointed na yung isang tao, umiiba ng tingin sa sarili. Pag minsan, ang tingin niya doon sa mga nagme-mentor sa kanya, parang mas magaling na siya. Sa una, nagpapasakop. Pero later on, kapag natuto, at tingin niya, minsan, mas magaling na siya. Ngayon, kapag nagkamali, ayun na makinig, ayun na magpahubog. Kasi bakit? Feeling niya, mas magaling na siya. At yan nagiging dahilan, bakit mas higit, nagmamagaling na at hindi na gustong magpasakop. Pero, yun po. Kaya, yun po yung isang bagay po na makita po natin na ilang part lang po ito doon sa mga napag-usapan po doon sa pastoral meeting. Pero, makita po natin talaga kapag puno ka ng Diyos, kahit wala kang anointing, kahit maraming pagsubok, kahit maraming nangiiwan, nandyan ka pa din na nanatili sa Diyos. Alam niyo po, kumbaga nga, merong sa pag-worker, sa paglilingkod, doon sa assignment, minsan wala ka nang maturuan. Pero kapag punong-puno ka ng Diyos, hindi ka pa rin aalis sa Diyos. Hindi ka mawawala. Sapagkat ang meron ka ay yung pag-ibig sa ating Diyos. Okay, so, ayun po, meron din sa Biblia si Saul, di po ba siya yung pinili ng Panginoon, siya yung inanoint ng Panginoon para maging hari ng Israel. Pero alam niyo po, dumating ang time, nalis siya sa pagiging hari. Bakit? Yung anointing, yung pagka-appoint sa kanya, nagdala doon sa kayabangan hanggang sa madala siya sa pagsuway sa Diyos. Bakit? Hindi kasi hindi niya napuno, hindi niya pinuno ang kanyang sarili ng pag-ibig sa Diyos. Nalisya na yung paningin niya. So anong nangyari? May ipinalit sa kanya ang Diyos. At ito yung tao na punong-puno ng pag-ibig ng Diyos, walang iba kundi si David.
So, nawa po, tayo po ay meron po tayong na nakuha, natutunan na higit pa tayo pong mapuno ng Diyos po sa ating pong buhay. Mapuno tayo ng karakter ng Diyos, mapuno tayo ng pag-ibig ng Diyos. Kasi po, hindi yung lalapit lang tayo sa Diyos kasi gusto natin ng anointing. Gusto natin na maging able tayo, ma-equip tayo doon sa mga bagay na ipinagagawa ng Diyos. Maganda na anointed ka. Pero, higit doon sa ability na ibibigay ng Panginoon sa'yo, dapat mas higit na marami tayo, punong-puno tayo ng pag-ibig ng Diyos. Puno tayo ng pag-ibig sa Kanya at puno din tayo ng pag-ibig niya sa atin. So nawa po ay nakita natin ito na hindi lalapit lang tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng prayer. Ano nyo po, sabi ko nga pala, pagka pala pupunta ka sa prayer meeting, dapat excited ka kasi makakatagpo mo ang Panginoon. Kasi mararanasan mo yung yakap niya, yung pag-ibig niya. Yan, pagka yung parang bali-bali wala lang, parang wala kang excitement So, doon po, nawa ay sa pagkakataon po na ito, ay higit po nating nakita kung gaano ang kahalagahan na mapuno tayo ng pag-ibig ng Diyos, na mapuno po tayo ng Diyos mismo sa atin pong buhay. Hindi yung kumbaga na-expose tayo sa mga bagay na nakapagpapalayo sa atin sa Panginoon. Kapag po tayo, kumbaga parang ibinababad natin ang sarili natin sa Lord, ibinababad natin ang sarili natin sa presensya ng Lord, ay andun po na masigit po tayong napalalakas at duman man ang mahigpit na pagsubok, mga problema sa atin pong buhay, tayo po ay hindi aalis sa Panginoon. So nawa po ay na bless po tayo at saan man po kayo naroroon ay nawa po mapuno po kayo ng pag-ibig ng Diyos, mapuno po tayo ng Lord sa atin pong mga buhay. Siya yung kaligayahan natin, siya yung kontentuhan natin, kagalakan natin, at hindi yung mga bagay na nakapagpapalayo sa atin sa Kanya. So, maraming salamat po at yan nyo pong ipag-pray ko po kayo sa pagtatapos ko po itong ating pong pag-share ng Word of God. Hallelujah. Manaming Diyos, maraming salamat po Panginoon sa mga taong nakasama ko ngayong hapon na ito. Nawa po Panginoon, ang iyo pong mga salita ay maging kalakasan sa kanila pong mga buhay at makitang Panginoon na Lord, higit sa anointing, higit sa ability, sa kapangyarihang kaloob mo, Panginoon. Kami mapuno, O Diyos, ng pag-ibig sa iyo, O God, ng kasabikan lagi sa iyo, Panginoon. Sapagkat kung kami, Panginoon, ay napakalaki ng pag-ibig sa iyo, God, Lord, hindi kami lalayo, O Diyos. Hindi kami mang-iiwan, hindi kami aalis sa iyo, God. Kundi, O Lord God, anuman ang sitwasyon, anuman ang pagdaanan, Panginoon, tunay nga mananatili kami sa iyo, God. At naway matagpuan po kaming tapat sa iyo, O God. Anuman ang sitwasyon, mahirap man o madali, O God. Lord, matagpuan mo kami mananatili sa iyo. Kaya, Lord God, ang bawat nakasama ko ngayong hapon na ito, ingatan niyo po sila, saan man sila naroroon, nandito man sila sa Pilipinas, sa abroad man sila, dalahin ko po, Panginoon, na Lord, samahan niyo po sila at ang pagpapala at pag-iingat mo ay kanilang taglayin, O God. Lord, sa mga dumaraan ngayon sa mahirap na sitwasyon, sila man ay inuulan, binabaha, Panginoon, ingatan niyo po sila, proteksyonan po ng iyo pong kapangyarihan. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. God bless po.
Okay po. So,